In this video or in this tutorial, ang ituturo ko naman sa inyo is paano tayo gagawa ng progress accomplishment report kahit cellphone lang ang gamit. Pinaka most common problem kasi ngayon on-site, kapag halimbawang hinahanapan ka ng boss mo ng progress accomplishment report, is maghahanap ka pa ng laptop, ng computer para makagawa ng progress accomplishment report. Need kasi to if nagtatanong yung boss mo, especially sa mga sa mga attachment sa billing. At same time, kung halimbawang sa reporting, weekly report, weekly construction meeting, hinahanap kasi kung anong status ng activities mo on-site at same time, overall progress. Ang kinagandahan nito, cellphone lang ang gamit mo, makakagawa ka agad ng report na naka-PDF. Actually, cellphone or laptop is pwede ito since ito ay isang web application. Okay, sige, simulan ko na para ipakita ko sa inyo, i-walk through ko kayo. Okay, first step, makita ninyo is pwede kang makapag-create ng project. Click mo yung button sa taas, new project or yung create a project. Dito sa create a project, no? Nagagawa muna tayo. Project name, sabihin natin, pangalan ko, apelido ko, Zamora Residential Construction. Sample lang naman to. Zamora Residential Construction. Then, description, sabihin natin, structural. Sample lang yan, sample. Kaya ako sinabi structural kasi ang bibigay ko sample is kakunti lang naman. Then location, Muntinlupa. Then click natin create a project. Okay, bukod dito, pwede ka pang makapagdagdag ng iba't ibang project kahit 10 man yan o marami man yan. Automatically masasave sa device mo kung anong ginamit mong kung saan mo niran yung app, doon siya masasave. Halimbawa sa cellphone na to, dito siya masasave yung app na to. Then click lang natin tong Zamora Residential Construction or yung mismong project name ninyo. Click nyo lang yan. Then, ito na yung dashboard, no? As nakalagay yung activities, entry, gallery, and reports. And then, nandito rin yung settings sa taas. Click nyo rin yan. Andyan din yung option to delete the project or mayroon kayong babaguhin dito sa pangalan or project name. Then, close lang natin yan. Then, ang next step natin is yung add activities. Ito, click natin to. Itong add activity na to. Ito yung mga scope of work na nakalagay sa BOQ ninyo or sa contract ninyo. Sa ngayon siguro maglagay lang siguro ako ng 2 item para lang for presentation purposes only. Sabihin natin masonry works or CHB laying, masonry works, lagyan natin. Masonry works, yung structural naman to. Then add. Then add ulit tayo na panibagong activity. Plastering works. Siguro stick lang muna tayo sa ganyang activities no, sa dalawa para madali ko maipakita sa inyo. Then, kung papansin ninyo, no, sa taas merong overall project accomplishment 0%. Then, wala pa naman nilalagay. Plastering, merong weight, progress, percentage. And then, masonry, merong weight, merong progress. Okay, anong purpose ng weight? Ang purpose ng weight is para makompute mo yung overall total of project accomplishment. Kasi hindi lang naman nangangulugan yung activities na nalagay ninyo is totally equally divided. Hindi natin pwede sabihin natin 50-50. Magkakaiba ang weight niyan. Minsan, nakukuha pa natin ang weight percentage, halimbawa dun sa total price nung sa BOQ ninyo, if may BOQ na kayo, then kukuha natin yung percentage na yun, i-reflect natin siya dito. Okay, sa ngayon, mag-initial lang muna tayo, no? Edit lang natin to, itong progress. Edit natin. Yan, plastering works din. Need natin maglagay ng weight accomplishment. Since plastering to masonry, parang di hamak yata mas mababa ang weight ng plastering. Sabihin natin 40%. Example lang to. Save changes. Andiyan na, nag-reflect na. Masonry, ilagay natin, sabihin natin 60% and save changes. Okay, take note yung weight nitong dalawang to must be equal to 100%. Ang purpose niyan para ito pag nag-reflect dito sa overall project progress accomplishment is maging realistic. Okay, once mailagay natin na activities natin, sa ngayon nag-initial lang muna akong dalawa. Ang next step natin is tong entry. Click natin tong plus entry. Di ba may dalawa tayong nilagay na scope? Click natin to select activities. Then click natin yung masonry. Masonry, hindi natin maklik ang previous, wala naman tayong previous. And then, ongoing progress percentage, sabihin natin nakaka 60% na sa site. Then, to date, nag-automatic yan. Remarks, optional. Photos, need natin maglagay. Optional din naman, pero sa ngayon kailangan maglagay muna for the presentation na itong Then, click natin yung browse. Then, hanap tayo ng photos. Sample photos, ito na lang siguro. Sample lang yan, sabihin natin yung nag-CHB lane yan. Sample lang yan. Then, click natin itong save entry. Saving. Masonry, di ba, naging 60%. Punta tayo sa atas, naging 36%. 36% kasi nakabase yan dun sa kada weight.
Sa plastering, maglagay din tayo siguro, new entry ulit tayo. And then, select activity for the plastering, maglagay tayo. Then, date ngayon, 12/24. Yan, diyan nakalagay. Then, yung ongoing ay sabihin natin naka 20% ka na ngayon sa plastering. Then, add project, add photos tayo, browse, then, random picture, ito na lang, so, itong isa. Yan, then, save entry. Meron ng dalawa. 20% plastering, actually, pag kinumpit mo, 20% times 0.4 na weight, plus 60% times 0.6 na weight, ang maging compute niyan is 44%. Yun ang kinaghanad, ba't ako naglagay ng weight percentage? Para makita mo yung overall progress, project accomplishment. Malisis nandiyan na tayo, nailagyan natin yung entry, punta tayo sa gallery. Sa gallery, ito yung mga photos na pinaglalagay natin. Then sa report. Ito yung pinaka-exciting part. Paano tayo gagawa ng report? Click natin yung report. Then generate report. Start date, sige, ilagay lang muna natin. At assess muna tayo. Then, tingnan natin yung summary preview. 60% sa masonry, 20% para sa plastering. Then, i-click natin to, no? Pwedeng PDF, HTML, or Excel. I-click lang natin tong PDF file. Click lang natin yan. Then, pagka-click natin yan, and then tingnan natin yung kalalabasan na report niya. Ayan, automatically, madadownload na yan sa pinaka-phone mo. Then, yung report na yan, pwede mong i-send sa project manager ninyo. Then, ito na yung pinaka-resulting PDF. Ito na. I-zoom natin, zoom. Yan. Nakalagay dito yung project name, yung pinaka-project name sa residential construction report period, 12/17 to 12/24. Then, kung kailan generate, then 44%. Ngayon, ito yung pinaka-all activities of masonry and plastering, 60% and 20%. Then, ito na yung mga progress accomplishment. Bale na, no? Pinasimple, mas pinadali. Kung i-compare doon sa, mag-open ka pa ng laptop, tapos ayusin mo pa yung progress report, samantalang ito, on the spot is may isasend mo na. Ngayon, gawa pa tayo, i-check natin no, paano pag halimbawang ibahin natin yung, magdagdag pa tayo ng entry. Pero sa ngayon, i-adjust na natin yung date nung sabihin natin, kung ito ay kahapon, itong 24 yung ngayon magiging kahapon, then tayo subukas 25. December 25, sakto, Pasko, no? Then, set date. Yan, set date. Then, previous, select tayo activity muna, masonry ulit. Automatic, no? Yung previous, 60, kasi ito yung dati. Na 60% ang masonry. Then, check natin yung ongoing. Maglagay tayo ng ongoing percentage. Sabihin natin, 20%. Automatic yung to date mo is nasa 80%. Then, pili ulit tayo ng pictures. Browse ulit tayo. Then, ito, pili natin. Yan. Puro ipit. Yan, save entry. Yan, save entry. Yung pinaka-to-date accomplishment mo, naging 80% progress sa masonry. Sabihin natin, plastering, walang galaw. 20% po natin galawin. Then, tingnan natin sa taas. Nag-adjust ulit. Naging 56% dun sa overall percentage accomplishment. Yun ay dahil sa weight. Then, punta ulit tayo sa report. Sa report naman, sabihin natin, ang report mo is para na sa 25. Set natin. Kung natin ipakita iba, sabihin natin, yan. Start date and end date, ginawa ko ng December 24 lahat, 56%. And tingnan natin yung summary, 80%. Balang pinakita na kasi dito, yung activities mo ng sa masonry. Diba kasi ang ginawa sa December 24, hindi tayo naglagay ng plastering, pero pinakita na nito yung December 25 na masonry. Pero pagka halimbawa ipakita natin, kasama December 24 to 25, papakita nito yung lahat ng activities mo from 24 to 25, nandito rin. Plastering, tsaka nagkaroon na masonry, then masonry. Then, PDF ulit. Click natin itong PDF report. Yan. And then, tingnan natin yung pinagkaiba nito kumpara doon sa kanina. Yan, papasan naman, yan na. Nandito na, naka-reflect na. Yung 56% is nandito na. And then, yung pinaka-total, pinaka-latest progress ng masonry is nandito na, 80%. At same time, yung plastering na dati is 20% is nandito na rin. Then yung progress photos, nandito na rin. Naka-ayos siya per date sa progress photos. Ay, di ba? Napaka-simple, napaka-bilis gawin. At same time, ayun, hassle-free if isa kang contractor, architect o engineer na magsasabit ng report din sa boss mo o sa client mo, ito na lang gamitin mo. Hindi ka pa mahihirapan sa mga documents, mas makakapag-focus ka pa sa operation. Di ba?
Okay, ganun lang kadali, no? Paano makuha tong app na to is i-message lang ako sa aming official Facebook page na Construction Apps Powered by Consource. Bali, ayun lang po, no? Maraming salamat po.